Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Napakaganda ng araw natin ngayon, hindi ganong mainit, hindi rin ganong malamig. Okay, ngayon nagkaroon ako ng oras para i-charge yung ating mga big bike, no? Ayan, yung BM natin at saka yung Kawasaki CH2 natin, no? Grabe, ngayon ko lang ulit sila naharapan, ngayon ko lang ulit sila na-start, okay? Ayan sila, no? Ito yung ginamit natin sa mga Boss Ironman Motorcycle Challenge natin, okay? Tapos, ayan pa. Itong yung Honda CRF natin na 450cc. Yan, okay? Tsaka yung mga scooter. So, ngayon punta na tayo sa ating shop para mag-review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumaro pa rin. Laban lang ka, hindi lang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer, gamit laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service, ay tunay, hindi pa na-post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkamali ng ninja. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Lahat ang hit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di ka mamipat sa dog, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Wala scammer, we do it right. Lift your game up, will be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man walang katulad, laging on point para sa body lalakan. Rush fire, deals tighter. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game kami ang hari. Di mo kayang tapagkapit. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossing. Big Man, mukha yang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay, another day, another airsoft requested by Arca Airsoft from different province. Magkakasama na naman po tayo ngayon mga ka-airsoft. Nandito tayo magre-review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft. Okay.
Shout out, good day and good afternoon, Amado Ramirez of Kauswagan, Cagayan de Oro. Ito si Sir, request niya, isang matikas, isang malupit, isang magandang rifle. Shoutout sa'yo, Sir Amado Ramirez. Hello, bossing! Okay, so, ayan, anong kulay ba tong ganito? Anong kulay ito? Dark rose gold? Parang green. Hindi pag malayo. Oo nga, parang ano siya no? Brown. Brown, dark choco brown na nagro-rose gold. Anyway, matikas, malupit, the MK-18 Daniel Defense Unit ang ating bossing ang ire-review and unbox natin for today. Hello, bossing! Then, hello po, Richard Montemayor of Midsayap, North Cotabato. Hello, bossing! Ang kanyang unit, yung high-end version ng Glock 17. Okay, hindi to double bell, hindi to ENC, hindi rin to WE. This is the high-end version of the Glock 17 collaboration of the SRC and Umarex collab. Okay, ito po yung unit mo, bossing. Napakalupit na naman ng mga ating ire-review and unbox ngayon. Napakalupit na naman ng mga request ng ating mga bossing for today. Okay? Ayan yung makikita nyo. This is the rifle. Ayan. Masarap siya. Maganda. Matikas. Full metal. Kakaiba lang tong ano niya. I don't know the color. Black and... Hindi ko alam kung visible sa camera, no? Hindi ko alam kung visible sa inyo. Pero hindi ko alam kung anong color to try ko lang i-search mga ka-airsoft pa. Sandali lang, no. Hindi ko alam talaga kung anong color Gusto ko malaman kung anong mismong kulay ito na masasabi, no? Dali Try ko lang i-search para ma-live ko ng maayos sa inyo, okay? Oh, cover pa. Hindi ko makita. Bakit ganon? Okay, quick access. Hindi ko talaga makita no, kung anong color to. Pagpasensyahan nyo na, no. Pero as soon as malaman ko, yun ang sasabihin ko, iaano ko sa inyo. Ano yan? Bayaran mo na muna. Mamaya tayo mag-usap. No, hindi ko makita kung anong color to, no. Para siyang chocolate brown na nagro-rose gold. Ganun ang kulay niya, no? Ngayon, napakaganda niya mga airsoft. No? Actually, bihira lang to, no? Meron lang ako yata 3 unit nito, kung di ako magkakamali, no? 3 piraso lang to. Talagang kakaiba siya. Hindi siya yung ordinary, okay? So, this is the MK-18 Daniel Defense. Napakalupit, napakaganda. Sakto lang siya. Sabihin na natin mas mahaba siya ng bahagya sa CQB. No, mas mahaba siya ng bahagya ibig sabihin kaunti. Sa CQB mas mahaba siya ng 3 inches pero okay naman, no? Tulad ng sinasabi ko sa inyong favorite ko. Ang favorite ko yung something na napipigat, nagpapang-abot yung mga daliri ko. Ayan, nagpapang-abot, okay ito, no? Medyo ayaw ko lang yung antataba ng, 'di ba? Kasi hindi mapag-abot yung kamay ko. So medyo sabihin na natin nahihirapan ako. Hindi ko kontrolado, hindi ko feel yung unit, no? Tapos okay, ito yung unit niya, Amado Ramirez. This is an AEG, battery type kung tawagin. Powered by a battery. Okay? No need for a gas.
Okay? Ngayon, itong unit na to is masasabi natin na talagang kailangan ng pag-iingat. Why? Itong unit na to mga ka-airsoft, ang laki niya. Hindi siya malaki. Ang ganda niya. Okay? Ngayon, pumapangit tong mga ganitong klase ng unit pag nagagasgas. Okay? Kasi hindi siya ordinary black eh. Diba sabi ko nga sa inyo, may pagka rose gold siya eh. No? May pagka rose gold. Hindi ko lang alam, kita ba sa camera? Camera parang black. Kasi ito yung black eh. Black part to eh. Ito yan eh. Oh. Hindi ko lang alam, no? Baka hindi nila ma-appreciate eh, no? Yan. Kakulay siya ng mga airsoft, no? Basta ibang kulay niya talaga, no? Manonotice mo naman eh. Alam mo naman kagad eh. Mahalata mo naman sa kanya eh, no? So, itong unit ito, full metal mula ulo hanggang baba. Siyempre, pinapatakbo nasa ng battery ko. Okay, no? Pinapatakbo ng isang battery. So, no need for a gas. Okay? Ano ba yung advantage ng AEG? No? Ano ba yung meron to na sabihin natin nagpaganda sa kanya? Okay? Mga airsoft, ang AEG is powered by a battery. Nalobat ka, i-charge mo lang. Lahat naman tayo ngayon sa panahon natin, ano yan? Ha? Yung ginamit mo. Oh, sige. Lahat naman tayo mga mga airsoft sa panahon natin merong access na sa battery. So, di battery to, maganda na siya, 'di ba? Ay ibig sabihin, low maintenance kasi hindi mo kailangan ng gas. Kailangan mo lang alagaan yung battery mo. Okay? This battery is a very sensitive battery kasi upgraded to, LiPo ito. Hindi ordinary battery to. Okay? Alagaan mo lang siya. Siya yung pinaka-sensitive, pero ito yung battery na pinaka-effective. Pinaka-maganda. Dipole. Okay? Alagaan mo lang siya, huwag siyang malolobat, huwag madedrain, huwag siyang ma-overcharge, at huwag siyang mag-iinit. Yung tatlo lang na yun. Matagal mo siya magagamit. Ang lifespan ng bawat battery mga airsoft is 2 years. Parang medyo nakaharap dito. Medyo iganon mo lang rito kaunti. Konti. Yan, tasyo kong konti. Okay? Yan. Yan. Okay na. Baka tabingi Tabi nga kanina. Ngayon, okay na. Okay. Okay, ayan na, no? Number 1, bawal ma-drain. Masaid, bawal. Isang full charge nito, 2 hours mong i-charge. Okay? Ngayon, magagamit mo siya ng 10 magazine. 10. Saan ba yung magazine? 10 ganito. Isang ganito is 300 rounds. 300 na putok. Okay? 300 na putok yung isang ganito. Ngayon, 10 ganito yung isang full charge dito. I-charge mo lamang ng 2 hours. Okay? May chances, may pagkakataon na mapu-full charge siya within 2 hours. Pero meron din chances na hindi siya mapu-full charge ng within 2 hours. Kung na-full charge siya within 2 hours, okay, good. Kung hindi siya na-full charge within 2 hours, ang gagawin mo iaano mo na lang siya. Pagpapahingahin mo muna, then i-charge mo siya, i-re-resume mo siya. Okay? Yun ang isa sa pag-aalaga nito. Tapos, itong battery na to, mga airsoft, bawal siya mag-lobat. Bawal siya mag-init. So, pag i-charge mo, huwag mong i-charge nang nakalagay dito. Kasi dito nilalagay yung battery, di ba? Siguraduhin mo na nasa labas siya. Para yung ventilation niya is malamig, maganda. Okay? Then lastly, bawal siya mag-overcharge. Sa overcharge, huwag mo nang problemahin yun. Magandang klase po ng charger yung ibibigay ko sa'yo. Kaya, ano na lang, masasabi kong since magandang klase ng charger, iaano mo na lang, na mental block ako
magka-cut off siya. Okay? Wala kang problema sa overcharge. Okay? Yan, ngayon, start natin. Papakita ko sa inyo. Pero, bago natin start, dire-diretso, magsha-shoutout muna ako, ha? Pagbigyan nyo na ako kasi may mga nanonood tayo mga Airsoft. Okay? Good afternoon, Sir Big Man. Nice M4, bronze color. Bronze color, meron, hindi ko masabing bronze. It is because nangingibabaw yung pagiging dark brown niya. Alam niyo yung dark, parang color siya ng Hershey's dark chocolate. Yung parang ganun siya, no? By the MK18 Daniel Defense. Grabe, no? Hindi ko lang alam kung, sabi nga, parang hindi kasi kita gano'n sa camera, no? Pero, ayan siya, oh, yung color niya. This is the black, di ba? Pero napakaganda niya, no? Napakaganda niya kasi hindi yung ordinary, hindi siya common, no? Okay naman, pero yun nga lang ingatan magasgas. Grabe ang ganda eh. Tapos syempre pag magagasgas, 'di ba? Ayan, no? Okay, so ayun nga, tulad natin sabi, no? Pa-shoutout bossing, sabi ni Francis Ascano. Okay, shoutout sa ka-airsoft ko, Polo Rodney Mojica. Okay, pa-flex naman ng handgun na budget meal boss. Sabi niya, Sir Wilson, pasensya ka na, hindi kita kayang pagbigyan ng flex. Okay? Sir Wilson, this is not a live selling kasi. No? Kung meron kang unit na gusto mong panoorin, might as well message us directly para maibigay sa iyo yung mga details na kailangan mo, or manood ka sa aming page, scroll mo lang, or manood ka sa aming YouTube channel. Okay? To make it fair, doon sa umorder nito at saka nito, nagbablog ako para i-explain sa kanila ano ba to, ano to, paano to, paano to. Okay? To make it fair doon sa may-ari nito, kailangan nakafocus ako rito. Magiging unfair ako kung pabibigyan ko yung sinasabi mong paki-flex. No? Magiging unfair ako doon sa may-ari nito. Binayaran na po kasi ito eh, 'di ba? Magiging unfair ako kung while vlogging yung unit nila, magfe-flex ako ng ibang unit dahil sa request mo. 'Di ba? May nakakahiya naman sa may-ari nito. Hindi ako nakafocus dito, bayad na nila to, tapos di ba? Nagpe-flex pa ako. Hindi po live selling to ng bra, ng panty, ng sinelas, ng rubber shoes. Live selling po ito ng barel. Gusto mo magka-barel, interesado ka, dapat alam mo yung paano yung tama at saka yung mali. Gusto mo magka-barel, mag-message ka. Diba? Hindi fineflex ang barel over the live kasi pang seryosong tao to. Na hindi pwede ang barel doon sa taong hindi capable. Unang-una, ang physical, ang mental. Okay? Ang isip. Okay? Pag yung tao, yung pinaka-basic sa pag-i-inquire pa lang, sablay na, dapat hindi magkakaroon ng baril. Kasi, pag doon pa lang sa basic, sumablay ka, ano pa yung mga major na kailangan mong malaman dito? Diba? Ngayon, kung sa tingin mo, you are qualified, bossing, masasuggest ko, mag-message ka. Doon ka mag-inquire. Okay? Pero dito, hindi natin pwede kasing flex-flex, no? Kasi unang-una, hindi naman bra to eh. Hindi naman panty to, hindi naman to blouse, hindi naman to t-shirt na pwedeng i-flex-flex. Baril po ito, pang seryoso po ito. Okay? Yun. Okay, so, ano pa ba? Gusto ko kasi munang i-shout out lahat para dire-diretso ang pagla-live natin, no? Wait, sandali ha. Ito muna, shout out natin. Okay, ganyan, especially with EOTech and ACOG Scope Holographic Sight. Yun, tama. Ayan, tama. Ang ganda ng input. So, yung comment section, hindi para sa flex-flex yan. Yung comment section, para sa mga inputs ng mga viewers, inputs, talakayan, usapan
ng mga viewers and the host regarding on specific unit. Hindi ginawa ang comment section para mag-flex. Okay? Okay, sana boss naintindihan mo rusted brown, pwede. Pwede. Actually, parang ganun nga siya, para siyang kulay kalawang, no? Gandang-ganda niya, no? Rusted brown. Ito si Sir Polo Rodney, minsan lang to magsasalita, pero sa totoo lang talagang napaka-sensible nung sinabi niya. Talagang may sense, talagang totoo. And I thank you for that, my master, my advisor, my friend, Sir Polo Rodney Mojica from Alaska. Okay, no? Thank you, sir. Okay, ito na. Ito na, ha? Sige, start na tayo. This is a rifle. Ang mga rifle, okay, number 1, extendable yung butt niya. Okay, na-extend, nare-retract. Hindi siya na-fold, nare-retract. Kung gusto mong naka-focus ka, diba? Kung gusto mong mahaba ang datingan niya, pwede naman, nasa sa'yo yun. Pero ako, lagi kong sinasabi, mas maganda pag maiksi, compact. Bakit? Ito yung rear sight niya, na-fold. Front sight niya, na-fold. Mas maganda, mga ka-airsoft, pag ikaw na naglalaro ka, is, malapit yung mata mo dito sa sight. Okay? Pag nandyan malapit ang mata mo sa sight, ang tendency is nakafocus ka. Ayan lang yung tatakbuhin ng mata mo, nakafocus ka. Ngayon, pag malayo, ang tendency is hindi ka nakafocus. Ayan, ang layo, di ba? Ang layo, konting galaw, nawawala ka na sa focus. Pero pag nasa malapit, ayan, di ba? Mas maganda, mas stable, mas kontrolado mo siya. Pag malayo, mahirap, di ba? Okay. Ngayon, ayan, foldable, front, rear. Kung gusto mo siyang lagyan ng scope, pwede, mas maganda, no? Meron ba tayong scope na nakabukas? No. Sige, pingin nga ako para maipakita natin yung itsura niya pag may scope. Tama yung suggestion ng ating ka-airsoft, no? Mas maganda siya pag merong ako po pag nagko-comment kalokohan lang. Ay, si Sir Bresit Malyari, loko to eh. Oy, Sir Bresit, book na tayo. Ito yung mga line, book na natin, no? Book na natin para masimulan na natin, no? Okay. Mga airsoft, no? Pagpasensyahan nyo na kung medyo natagalan, no, yung mga repair natin ngayon. It is because nagdaan ng election, di ba? Yung gunsmith natin is kinailangan sa election ay ewan ko kung parang naging yata siya, meron siyang ini-endorsong politiko, naging parang watchlist, watchlist. sorry, nasa watchlist no? Parang watchdog kung tawagin, no? Sila yung taga-bantay ng isang partido, no? I don't know kung the full details, pero yan, sa mga darating na araw, no? Then pakita ko lang, no, ito yung mga natin, yung mga how do you call this? Yung mga line up natin, papakita ko muna. Okay? Sige, yan din, Lucas, ayan. Ito yung mga line up natin for your info ng mga repair, okay? Yan, to. Okay, meron ditong isang rifle. Ito. Ayan, para lang makita nyo, merong isang rifle, G&G brand. Ayaw pumotok. Maybe sa wire harness. Yan. Isa sa line up natin yan, Ayan, okay. Kita ba? Nakikita sa camera? Ha? Nung ginanon-ganon ko? Move. Ayan, isa sa line up natin yan. Ikaw ang director, dapat ka dyan. Yan, G&G rifle, okay. Dami naka-line up, grabe, no? Tapos meron ditong isang
Glock 17, fine tuning, trigger job, request. Hopefully, ma-fix outer barrel. Let's see. Okay. Then, meron ritong line up na okay, dalawang 2011. I don't know anong problema. May singaw. Tama? May singaw or ano, basta fine tuning, trigger job natin na rin, no? Dahil since sa atin naman ito binili. Okay, then meron ritong line up na okay. Tignan natin ha. Okay, CC Shadow 2 na orange. Ayan, line up yan. Kasama sa line up for repair. Tambak na ang mga airsoft, no? Tapos ano, dami nagpapa-repair, no? Tapos may line up din dito na CC Shadow 2 na binalatan. I don't know, nilagyan ng ano to? Paint remover. Ayan, yan ang line up natin, ha. Okay, ilan na Lucas? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Then another line up is number 6. Okay, isang 1911. I don't know what the problem is. Tignan na lang natin, no? Okay, 1911. Yan. Grabe yung ano, ha. Okay, then may line up tayong ano to. Okay, isang 2011. Anong problem? Walang nilagay na notes. Okay? Isang 2011, bahala na, no? So, kung ano. Tapos, meron rito isang revolver. This is a back job, no? Ginawa na to dati ng gunsmith natin, pero nagka-problema ulit, no? So, may revolver dito. Then, isa sa lineup natin, this is a Salient Arms pistol. Okay, so I don't know the problem, pero malalaman natin, no? Okay. Okay, sira yata. Okay. Then, lineup natin for repair is a Timber 1911. Ayan, for repair, no? Timber 1911. Okay. Sapang Buho, Palayan City. Palayan City. Okay, Manangan Street. Sapang Buho. Sir Joel. Okay. Yan, basta yan, ha. Ayan, line up natin 1911. Then, another line up dito is another 2011. I don't know what seems to be the problem. Siguro nagra-rapid fire. Okay, then another line up is 2011. 2011 na 4.8 na high kappa. Okay, yan line up. Grabe, ang dami. Then ano to? Glock 18 na top of the line, no? Ayan. Na full tank, line up din natin yan, eh. Okay. Then ito, bakit ang dami? Yung mga magazine. Ang dami magazine. Kaya palang bigat, no? So, ayan, yan ang mga lineup natin for repair. Pagpasensyahan nyo na po kung medyo nababagalan, pero wag ka magagawa rin naman po, no? Kaya lang, nag-giveaway lang tayo kasi mga ka-airsoft, dumaan ng election period. Siyempre, lahat-lahat tayo may mga naging obligasyon, no? Especially yung mga may sinusuportahan na politiko, no? So far, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. Yan ang mga lineup natin for repair. Hindi ko lang alam kung meron pang mga hindi ako nakita, pero yung mga may-ari niyan, kilala nyo naman po yung unit nyo. Pagpasensyahan nyo na po, again, kung medyo natatagalan, pero ayun, sigurado naman po na magagawa natin yan, okay? So, wag po kayong mag-alala, magagawa po yan ng Big Band. Okay, tumagal tayo dahil sa mga line up.
So, ayun, di bale, babawi ako doon, no? Sa may mga may-ari niyan. So, don't worry mga bossing, magagawa po yung unit ninyo, okay? Babawi po ako sa inyo. Ayan. Okay, excited na ako mag-transaction sa inyo, sabi ni Francis Ascanio. Thank you, boss! Okay, so let's begin ngayon, no? Ito, sabi ko nga sa inyo, mas gwapo to pag naka EOTech man lang na ano to, how do you call this? Na scope. Okay? Ayan. Ang hirap i-shoot to, ah. Yun, okay? Yan, oh. Aalisin to, pero wag na natin alisin. Pakita lang natin, ayan, no? Diba? Mas gwapo siya, mga airsoft, oh. Ayan, oh. Diba? Pideya yung dating. Oh, grabe, oh. Diba? Mas maganda siya, no? Lagay muna natin dyan, no? So, hindi kasama tong scope, ha? Pero lagay ko lang muna. Nagwapuhan ako bigla, no? Pero ito, mas maganda to kung naka-lean backward pa, naka-atras pa, ha? Ngayon, to mga airsoft, no? Huwag na huwag ninyong gagawin ito sa rifle nyo. Ito yung bagay na hindi nyo dapat gagawin sa rifle nyo. Yung ikakasa yung rifle nyo. Okay? Pag nilagay nyo yung magazine, nilagay ninyo yung battery doon sa rifle ninyo, good to go na yan. Hindi nyo na kailangan magmalako o Martin Action Star ikakasa yan. Kasi bakit? Pag ginawa nyo yun, sa tuwing inahatak nyo to, yung wear and tear sa loob, spring, stopper, charging handle, present. Nagagasgas, napupudpod. Ngayon, ang tendency, pag sa tuwing nagagasgas yan, there will come a time na mahahatak nyo yan, mapuputol yung spring. Walang nagagawang matino yung pagkasa ninyo doon sa rifle nyo. Bagkos, di pa siyang pagsimulan ng pagkasira. Huwag nyo nang ikinakasa. Kinakasa lang to pag ikakalibrate dahil nandito yung hop-up chamber. Ikakasa lang natin siya pag ikakalibrate. Pag hindi naman kayo magkakalibrate, huwag nyo nang ikakasa kasi masisira lang po yung unit ninyo. Okay? Makinig lang po kayo sa akin kasi wala naman ako sasabihin na hindi totoo. Wala naman ako sasabihin na hindi na ikakasama ng unit. Bakit? Bakit ko sinasabi yung mga totoo? Kasi lifetime warranty po ako. Kailangan sabihin ko sa iyo yung totoo para hanggat maaari maiwasan nating masira yung unit mo. The more na masisira yung unit mo, the more na mag-aabono o pambayad sa gunsmith ko. The more na nag-aabono ko, the more na malulugi ako. Imaginein mo na lang ito yung unit mo. Ang bayad sa gunsmith, basic pay, 700 pesos. Imagine mo na lang 3 beses masira sa ito. Magkano yung iaabono ko? 2,100 pesos. Diba? Mag-aabono ako ng 2,100 pesos dahil 3 beses na nasisira sa ito. Pero kung sasabihin ko sa iyo yung mga bagay na dapat nating iwasan para masira to, mas maganda. Diba? Kaya ako, sinasabi ko, lahat ng sinasabi ko sa vlog is totoo. Kasi hanggat maaari, iniiwasan natin na huwag masira yung unit mo. Dahil pag nasira, ako ang magpapagawa, ang mag-aabono, pati sa parts mo, ako ang magpapagawa, ako magre-replace, ako mag-aabono. Bakit? Kasi lifetime warranty po tayo. Okay? Kaya mga karsop, makinig kayo. Para hindi masira yung unit nyo, hindi rin kayo ma-hassle, makinig kayo sa mga sinasabi ko. Okay? Lagay natin yung battery. Dito yung battery. Putya, bumigat na. Ito na. Bigat na. Lagay natin yung battery rito. Instead of pressing, hatak. Okay. So, this is the plug where you will put your battery. Okay? Ayan. Ngayon, pasok natin to. Plug natin to. Okay? Hindi pa. Okay, after mo ma-plug, secure mo yung lahat ng wiring. Siguraduhin mong walang maiipit pag binalik mo to. Pasok natin to. That's it. Ready to fire na to. Okay? Ready to fire na to, hindi na kailangang ikasa. Okay, single fire. Rapid fire. Sarap.
lumalagutok. Okay? Ngayon, this is the magazine. Ang magazine, normally yan, binubuksan sa ibabaw, binubuhusan ng bala. Okay? Pag napuno na, isara mo na. Okay? Hindi mo kailangan ng reloader dito. May mga magazine na kailangan ng reloader para maipasok mo yung bala. May mga magazine na tulad nito, binubuhusan lang. This is a full metal magazine, 300 rounds ang capacity. Okay? Ngayon, meron gear yan sa ilalim, kung tawagin, kinakamot. Para yung bala na ibinuhos nyo rito is maitulak papanik papunta sa unit. Wala naman kasing vacuum to na humihigop ng bala. Bagkos kailangan itulak, i-feed yung bala sa kanya para pumanik. Ayan. Ayan, no? Kamot lang ng kamot hanggang maramdaman mong mabigat na siya. Pag mabigat na, ibig sabihin, na siya, loaded na ng bala. Okay? Then next is ipapasok. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi siya malalaglag. Sarap. Okay, single fire. Rapid fire. Ang sarap niya, ang lakas niya. Post mo muna isa. Kapakita ko sa inyo, post. Ayan. Lalabas tayo para makita nyo kung gaano kasarap ang magkaroon ng isang rifle. Papakita ko sa inyo kasi pinalitan natin to ng spring kanina. Papakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda, ka-accurate, kagandang pumutok. Okay? Labas Lucas. Para lang makita nyo mga ka-airsoft ha. Pengi akong pwede natin barilin. Uy, ano sila Sir Francis ha? Ano tayo? Kaya. Tuwalya, huwag yan. Mag ka. Yung ito. Magpagpatong ka doon sa tabi ng bonsai. Doon. Ng something. Yung pwede na natin barilin. Yung lata ng boss ni, meron doon, no? Meron doon. Doon. Yan. Diyan sa mga limestone. Meron? Sayang, sana pala nilagyan ko to ng 0.30 grams. Hindi ko siya nilagyan ng 0.30 grams. So, ang tendency, asin si mama mo ba? Nakita mo? Hindi. Wala? Kahit ano lang na ayun na yung mga karton doon. Sana nilagyan ko siya ng 0.30 grams para, yan, dali papakita natin. Susum natin. Yan. Papalagay ko doon yung karton mga ka-airsoft pa. Yan, yun. Ayan. May tao ba doon? Wala. May tao doon? Sa kabila? Wala? Firing tayo mga airsoft. Oo nga baka wala naman. Tagal mo naman na. So, ikaw sa side. Firing. Tignan mo kung kita sa camera yung dami. Papaulanan ko eh. Kita? Kita ba? Ha? Nakita? Yung nasa sahig? Hindi mo na pinakita. Ayan. Okay. Dali lang ha. Halika na. Tawagin ako na. Dali mo ito yan. Asan ba si mama mo? Nandun. Sabi mo nandito sila Francis. I-assist na dun sa gagawin. Sabi mo kay mama, mama nandiyan na sila Kuya Francis. Assist mo na raw dun sa gagawin nila.
Napakaganda niyang pumutok. So far, napakasarap nung ganda ng ROF rate of fire. Yes, maganda siya. At saka yung palag niyang ganda, no. Hindi ganun kapalag. Pero hindi rin ganun kahina. Ramdam na ramdam. Okay, so every time matatapos maglaro, mga airsoft, matic to. Release the magazine. Then clear the chamber. Then rest the spring. Ito. Sayang yung upgrade na ginawa natin dito kung hindi mo ire-rest to. Lalagay mo siya sa rapid fire. Ito. After you clear the chamber. Then press mo na 1 second. Then single fire. Then put it back to safe. Ayan ha. Tapos, ayan. Make sure, lalo na kung may anak ka, mag-ingat ka ha. Mag-ingat, Sir Amado Ramirez, hindi kami gano'n nagkausap nito eh. Kauswagan, Cagayan de Oro, hindi ko gano'n na-interview kung may anak, kung may pamangkin sa bahay na malikot. No? Basta bossing, kahit hindi lang sa'yo, hindi lang para, check mo muna sila Francis, ano bang gagawin? Ba't bumaba sila rito? Eh, baka mag-re-record sa'yo. Hindi, yan yata yung yung wiring. Ah, Kausapin mo nga, kasi syempre inabutan ako nagla-live eh. Ayan no? Yan, hindi lang para kay Sir Amado, lahat tayo na may airsoft, maging responsable po tayo ha. Hindi po pwedeng yung airsoft babaliwalain natin. Okay? Kasi pag gagalawin to ng pinsan, naka-play na yung kabila? Nakaplay. Pag gagalawin to ng pinsan mo, ng pamangkin mo, tapos pwede ma-aksidente eh, di ba? Kaya mga airsoft, unit natin kay Airsoft Amado Ramirez. Ito na po yung unit mo, bossing, for packing and for shipping. Tapos, dahil masarap yung unit, syempre, pakinggan natin to, di ba? Airsoft provider, big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkamanding. Probinsya, laging may bago, maging legit. Big man rules, wag kang bitter, kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsuka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami yung top airsoft provider. Okay mga airsoft, punta na tayo sa part 2 ng ating daily review and unbox. Ano ba tong unit na to? This is the high-end version of a Glock 17. Okay? High-end version, ibig sabihin, mas mataas siya doon sa double bell. Hindi siya kayang pantayan ng double bell. Hindi siya kayang pantayan ng ENC. Hindi siya kayang pantayan ng WE. Okay? Why? Kasi high-end version na to, it means yung mga materyales na kinabit dito, hindi kasing lambot ng materyales na nakakabit dun sa una kong nabanggit. Naka-CNC steel ang laman loob nito, kaya mas matigas na to. Okay? Tapos isa pa sa features nitong unit na to, this is a fully licensed unit. Legal yung pagiging lisensyado niya. Big man, anong license? Ano yon? Merong papers? Hindi po yon. Pag sinabi pong fully licensed unit, ibig sabihin, 1:1 replica siya noong tunay. Lahat ng markings, lahat ng serial na nakalagay sa kanya, lahat ng logo na nasa kanya is, pinayagan noong mismong maker ng real Glock. Okay? Kaya makikita nyo, hindi katulad ng mga China unit, lahat ng markings nun is illegal. Lahat ng markings nun is peke, illegal. Kasi sa China, walang batas regarding copyright. Pwede nilang i-imitate, i-gayahin lahat ng bagay na gusto nila. Wala kasi silang batas dun. Okay? Ayan. Itong unit na to, makikita nyo, napakaganda, napakalupit. Isa pa sa features nitong unit na to, full steel CNC ang laman loob. Tapos, ito yung isang features niya. Kung ikaw, kanan ka, pwede. Okay? Kung kaliwete ka, pwede rin. Ito, pwedeng ilipat dito sa side na to. Yan ha. Kung kanan ka, release mo, pwede. Kung kaliwete ka, ililipat mo, release mo, pwede. Why? Kung mapapansin nyo to mga airsoft, kita ba? Kita? Dalawa yung gatla. Ayun o, may gatla rito.
to hold the magazine pag ipinasok mo na. Meron ring gatla rito to hold the magazine pag ipinasok mo na. Okay? Ayan ha, papakita ko sa inyo na malapit ha. Yung mga WE, halimbawa ito, this is a WE magazine. Kung mapapansin ninyo, pakita mo, isa lang yung gatla, dito wala. Yan, mapapansin ninyo, yan, isa lang ang gatla, dyan wala. Oh. Okay? For example, this is a WE. Inilipat nyo to dito. So, dahil since isa lang yung gatla, walang mag-hold dun sa magazine. Pagdating dito, dudulas lang to. Not unlike this high-end version, kung makikita nyo, left and right. Meron? Kita? Yan. Kita? Yan. Left, right, meron. Ibig sabihin, pag kanan ka, ayan o, kanan ka, kakawitin, nire-release mo, kakawitin dito pag kanan ka. Pag kaliwete ka naman, nandito yung pindutan, yung mag catch, kakalawitin naman dito. Pwede siya. Left, kaliwete, kanan, pwede. Okay? Yung mga other version ng Glock, hindi pwede. Tulad ng WE. WE Taiwan pang kanan lang talaga siya. So, hindi siya pwedeng kaliwete. Siguro, hindi ko lang alam, pero baka may nabibiling left-handed kit. 'Di ba? Na may kasamang magazine para sa mga left-handed, no? Pero, talakayin na lang natin yan some other time. Pero dito muna tayo mag-focus, okay? Itong unit na to, compatible with different types of gas. Kung ang unit mo, ENC double bell, WEAW custom, wag mong lalagyan ng 14 kg. Wag mo rin lalagyan ng CO2. Bibigay at bibigay yon. Masisira at masisira yon. Okay? This unit, since high-end version siya, ang loob niya full steel CNC, capable siya of 12 kg, 14 kg, and CO2 gas. Okay? Kasi, hindi to katulad ng mga budget meal. High-end version po ito. Again, baka sisihin nyo ako pag nasira yung Glock nyo. Again, kung ang unit mo, hindi same brand, same model nito, wag mong gagayahin tong vlog na to kasi hindi para sa'yo yung vlog. Okay? Pero kung ang unit mo, SRC and Umarex collaboration of the Glock 17, pwede mo pong i-apply itong vlog na napapanood nyo, pwede mo siyang gamitan ng 12, 14, and CO2. Okay? Pwede rito. Pero kung ang unit mo, again, ulitin ko WE, ENC, and double bell, wag mo pong gagamitan ng 14 kg and CO2, mag-stick ka na lang dun sa 12. Hanggat maaari nga, kung pwede, mas mahina pa sana sa 12. Di ba? Kasi, recycled alloy ang laman loob ng mga budget meal. While this one is the basal, virgin steel CNC materials. Okay? Okay, so kuha tayo ng gas, no? Ang gas na gagamitin natin, pwede tayong mag 12 kg, pwede rin tayo mag 14 kg. Para lang mapatunayan ko sa inyo, gamit po tayo ng 14 kg. Okay? Ito. Silicone oil po tayo. Press the valve. Slightly press the valve, then spray. Para yung oil papasok. Tapos dito po, slide natin to. Sprayan po natin dito. Okay? After that, ito po, lagyan na po natin ng gas. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds lang. Sobra-sobra na po yung 2 seconds natin para sa isang puno, mga ka-airsoft, no? So, wag na po natin sobrahan kasi magiging malakas ka sa gas. Ulitin ko. High-end version po ito, kaya nilagyan natin ng malakas na gas. Pero kung hindi ganito yung unit mo, wag mong lalagyan. Delikado. Okay? Ngayon, chrono kaya natin. Okay? Hatakin natin ito pababa. Put your other thumb here. Then dito ilalagay yung bala. Kaya lang, kakrono natin 14 kg nilagay natin. Dapat 12 kg lang, di ba? No? Oo nga. Hindi, bali wala rin yung kronong mangyayari, magaganap. Di ba? Dapat 12 kg nga lang pala. Kung gusto pala natin i-krono. Malaman, di ba? Naka 14 na eh. Ayan. Ito, lagyan po natin rito sa ibabaw. Kasa natin, i-lock manually, lagyan po natin dun sa loob sa nozzle. Okay. Then,
Release. Then rest. Pasok. Ready to fire. Firing! Open slide kasi po wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then the slide, then rest the hammer by pressing that trigger. Okay. Itong unit na ito mga airsoft, napakasarap, napakalakas. Ang ganda ng mga recoil niya kanina. Pengi akong basahan. Ang ganda nung binigay niya sa akin recoil kanina. Ang sarap, no? Tapos, ayan, katulad nyo, pansinin nyo, nanggigitata sa oil, no? Okay lang yan. Pero, punasan ninyo ng malinis na basahan para yung unit lagi mo kung bago. As well as the magazine. Okay? Mga airsoft, nilagyan lang natin ito ng 2 seconds. Napakadami pang tira nito. Make sure, pag itatabi, walang lamang bala at dapat walang lamang hangin. Pasingawin. Press lang. Grabe. Nakita mo yung tagal nun. Baka aabot ng 60-70 rounds yun, no? Okay, unit natin airsoft, Richmond, Montemayor. Bossing, maraming salamat sa iyo. Okay. Ngayon, natapos natin. Ready for packing to and for shipping, Lucas. Ito na. Okay, no? Ngayon, mga airsoft, baka may mga nagpapa-shoutout, bisitahin natin. Okay. Hello po, sabi ni Redimar de Los Santos. Hello, kaibigang Redimer. Ano? So, pa-share yung live video natin, Redimer, para dumami tayo sa ating community. Mas maganda kung marami kang friends, mas marami makakakita, di ba? Syempre, pag konti friends mo, konti lang makakakita, parang sayang lang yung share, no? Pero pag marami friends, mas maganda, no? Salamat po sa mga nanood ng ating live video for today, daily review and unbox, no? Para sa ating mga airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisa pong libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Syempre po, atid sa inyo ng inyong likod.